Tackled the Supreme Court's decision on the impeachment of Vice President Duterte. At kanina, merong dalawang justices, dating justices at dalawang deans ng colleges of law at kung ano pinag-usapan at kung yung desisyon ng Supreme Court ay paano nga ba maapektuhan ng future impeachment processes. Kasama po natin, magulat ang dumalo kanina po sa UP Diliman sa Malcolm Theater, ang College of Law, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang mga pinag-usapan? Lord at Denise, kasama nga sa mga napag-usapan dyan ay yung desisyon ng Korte Suprema kung saan tinawag nga na very chop suey yung naging desisyon ng SC patungkol doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tinawag nga na unconstitutional yung naging desisyon doon. Ganyan yan inilarawan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio yung naging desisyon kung saan nga isa sa mga naging dahilan niyan ay yung inconsistent daw na naging desisyon ng Korte Suprema. Okay, sorry. Inaayos lang natin ang line ni Arles de los Santos, biglang nag-choppy. But ang apat na resource speakers dyan, habang inaayos natin linya, for the information lang of our viewers, of course, si former Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Andyan din ang dating Constitutional Commission member ng 1980, si Adolf Ascuna, at si Dean Gwen De Vera ng UP College of Law, and former Ateneo Law Dean and FEU College of Law Dean Mel Santa Maria. Ayan, at ang basically pinag-uusapan nila ay yung 4 key questions. Pero pinakauna sa lahat, yung ruling ba ng Supreme Court nullifying with finality yung appeal ng House of Representatives. Yun yung title, Duterte versus House of Representatives. Kung ito ba'y consistent with the tradition ng Korte Suprema. Okay, at kung paano ba ito maapektuhan yung mga darating pa, paano ito huhubugin yung impeachment processes in the future. Yan ang pinag-usapan dyan. Arles de los Santos, saan ka na ba ulit? Yes, Lord at Denise, kasama nga doon sa kanina na pag-usapan yung impeachment complaint, yung desisyon ng Korte Suprema patungkol dyan, kung saan tinawag nga yan na very chop suey ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil sa mga inconsistencies nito, pero para naman kay dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, nakasama din sa mga framer ng 1986 Constitution na ito daw ay may mga fatal errors. Siya daw kasi mismo yung sumulat ng bahagi na iyon ng konstitusyon, yung Article 11, patungkol doon sa impeachment laban sa mga impeachable officials ng pamahalaan, kung saan yung dalawang proseso nga raw, yung fast mode at yung faster route ng impeachment complaint ay tila nagkaroon daw ng medyo confusion at medyo sumikip yung proseso ng dalawa na ito, na later on daw nabago dahil doon sa unang desisyon ng SC noong July 2025 ay nagbago daw ito doon sa January 2026, but at least para lamang ma-sustain yung kanilang naunang desisyon. Kasama na dyan yung pag-define ng session days at calendar days. Kasi daw ayon kanila Supreme Court Justice Ascuna at Carpio, yung session days daw ay itinatakdayan ng kung ilang araw yan mismo ng Kongreso. Inspired of course doon sa model na ating konstitusyon, yung sa Amerika, na kung saan daw hindi naman daw yung legal yung legislative yung or judikatura rather, judiciary yung nagde-define kung ano ito. Yung Kongreso daw may makapangyarihan na kung paano nila i-define at kagamitin ito. May mga session day daw na pwedeng tumagal na 3 araw, 2 araw. Hindi raw ito kagaya noong nasa pinakahuling ruling ng SC na sinasabing sa calendar days lamang. Kaya daw kung tutuusin, hindi naman talaga mabubuhay dapat yung naunang 3 impeachment complaint bago inihain yung pang-4 na impeachment complaint, kahit na sinabi na na-archive daw ito or pinili yung faster route, which is yung 1/3 nga ng Kongreso na bumoto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon din kay Carpio, meron daw silang i-file petition for intervention dito sa kaso kung saan hindi nga daw ito na-aksyonan, kundi ni-note lamang, naging noted lamang. Dahilan para hindi nga
matalakay at hindi pa mas mabigyang lalim yung proseso ng impeachment complaint na ginawa, no? And then kabukod pa diyan, meron daw mga serious constitutional infirmity, kagaya na lamang nung kasama sa naunang desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 na wala daw naging boto yung plenaryo sa isinagawang bago i-transmit yung boto, no, pero yung katotohanan naman daw ay mayroon naman talaga. Hindi yan mas na-specify pa ng SC sa kanilang desisyon at parang may kaunting pagbabago na lamang daw dahilan nga upang ma-survive yung naunang desisyon nito, no. Wala rin daw bad faith or grave abuse of discretion itong House of Representatives dahil yung impeachment process ay may kapangyarihan talaga dyan ay yung Kongreso mismo maging sa pag-lay down ng rules nito. Dagdag pa nga nila Skuna at ni Carpio, tila daw gumawa ng sariling impeachment rules yung SC, itong mga Supreme Court Associate Justices or Justices natin themselves ay mga impeachable officials din. So may mga posible daw na maging epekto ito sa mga paparating na impeachment complaint, pero ito ay mas nilinaw naman, no, yung technicalidad ng impeachment process, pero mas mahalaga pa din na masunod nga ito para mapasigurong mapanagot daw yung mga opisyal ng pamahalaan. Alright. Maraming salamat sa ulat mo, ang ating mobile journal, Arles de los Santos.